Hello guys! Nag-post ako ng picture kagabi tungkol dito. Ayan, as you can see sa picture, isang Jollibee crew ang nag-aayos para nagsisemento siya ng sirang dingding or sirang wall sa may bandang parking lot sa kung saang Jollibee branch siya nagwo-work. At madami yung nagtatanong kung saan daw yung full video nito dahil gusto nilang malaman kung ano ba yung nangyayari. So, sa mga naghahanap ng video, super short lang itong video na to and wala tayo masyadong details kung ano ba yung nangyayari. Panoorin nyo to. Sabi niya. Ano sa isip? Nag-apply ako as waiters, ginawa akong construction worker. Uy, ikaw na. Madami ang nalungkot at nagalit after nilang makita yung video na to. Feeling daw nila, nagtitipid ang Jollibee kung saang branch siya nag-work dahil hindi daw nila afford mag-hire ng kung sino man ang may skill set para mag-ayos ng sirang dingding. So instead na mag-hire ng ibang tao, dagdag gastos lang, naghanap na lang daw sila ng crew nila na marunong magsemento. And looking at the video nga, ayan, mukhang alam naman ni Kuya kung ano yung ginagawa niya. Parang expert na siya na magsemento at yakang-yaka naman niyang gawin to. Pero ang tanong dito ay kung kasama ba sa job description ni Kuyang Jollibee Crew yung pinapagawa sa kanya ng management. So, nag-check ako online kung ano ba ang usually nga sa job description kapag ikaw ay mag-a-apply as a Jollibee Crew nga. So nakita ko sa job street, sabi nila, the senior crew is responsible for the following: providing good customer service and attending to customers' needs, taking and serving customers their foods or orders, dealing with customer feedback with a positive attitude, regular sanitation, lending a hand to different area whenever it is needed, like kung sa cashier, kung sa kitchen, mga ganyan. And physical work includes standing for long periods, reaching countertops, high storage shelves, can be exposed to heavy smoke and steam, and lifting heavy restaurant equipment, ingredients. Walang nakasulat dito na magkukumpuni ka or gagawa ka ng mga maintenance work. Pero I think depende pa rin ang job description nga. Depende sa branch ng Jollibee ka nag-a-apply. So, hindi natin sure baka dito sa branch kung saan nag-work si Kuya, siguro kasama yung maintenance work sa job description niya. So, mahirap na ding mag-judge or mag-conclude kung ano ba yung nangyayari. And di natin alam, 'di ba? Baka kasama talaga 'yun sa job description niya at merong dagdag na salary or sahod kapag siya ay gumagawa ng mga ganitong trabaho na kailangan ng extra skill set. Dahil medyo advanced na kasi ang skill set kapag ikaw ay nagkukumpuni or umaayos or tumatrabaho ng mga maintenance work sa isang store or isang branch. And may mga netizens na nagko-comment sa video na to na usually daw kapag yung mga ganitong additional work na hindi kasama sa job description nila, usually daw walang dagdag na sahod or hindi bayad ng pera yung mga ganitong trabaho, but instead meron silang dagdag na pagkain. Dahil ang sabi nila, meron daw silang free meal sa Jollibee. Depende kung ano yung gagawin mo sa store. Kapag medyo light lang yung trabaho mo, parang onti lang yung pagkain mo or yung meal na ibibigay sa'yo. Pero kapag all around ka, meron kang 2 chicken, extra rice, mga ganyan ang nangyayari daw. So, feeling daw nila walang dagdag na pera yung ginawa ni Kuya na nagsemento nga ng sirang dingding or sirang wall sa parking lot, kundi meron lang siyang dagdag na extra piece ng manok para sa pagkain niya that day. Medyo unfair, no? Kasi kung tutuusin, kailangan ng dagdag sahod dyan dahil ibang skill set nga ang kailangan para sa mga maintenance work sa store. Ang sabi nga ng mga batak na sa pagtatrabaho, yung mga corporate slaves, magtrabaho according sa sahod. So, meaning kung ano lang yung nasa description, kung ano lang yung binabayaran sa'yo, yun lang yung gawin mo. Huwag kang magpabibo, huwag mong galingan masyado dahil dito daw sa Pilipinas, kapag ikaw ay nag-Jollibee, nagbida-bida ka sa trabaho, hindi madadagdagan ang sweldo mo pero madadagdagan ka ng workloads or trabaho. So, work smart,
not work hard. Yun ang sabi ng iba. And agree naman ako dito dahil nag-work din naman ako sa company for 10 years. So, alam na alam ko yung mga ganitong gawain. So, para ma-balance mo ang iyong buhay, yung work-life balance mo outside ng trabaho, make sure na hindi ka ganun kapagod sa trabaho para meron ka pa ring time and energy na gawin kung ano yung gusto mo, like yung hobbies mo, mga ganyan, or spend time with your family, with your loved ones. Hindi yung 100% ng energy mo mapupunta lang sa trabaho na hindi ka naman talaga well compensated. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa viral video na to? Payag ba kayong gawin ang pinapagawa sa inyo ng boss nyo kahit na hindi to kasama sa job description na pinirmahan mo? Comment down below.